Ma'am, magkano po babayaran ko para makalabas na ako ng ospital? Nasa 50,000 pesos po, tay. Ang mahal naman. Akala ko ba libre na? Wait, ito ang proof. Zero balance billing. Sige po, tay. Zero billing na po kayo. Pwede na kayo makauwi. Wow! Tao po, pabili. Ano po yun? 1 kilong bigas nga yung pinakamura. Magkano to? Pinakamura na po yan, 45 pesos. Akala ko ba may tig 20 pesos na? Heto ang ebidensya. Kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas. Okay po, Nay. 20 pesos na lang yan. Wow! Sir, bakit po hindi nadagdagan ng sahod ko eh? Lagi po akong overtime dito sa school. Ma'am, wala namang bayad ng overtime sa teacher. Wait, may ebidensya ako. Tatanggap na kayo ng kabayaran para sa inyong teaching overload at para sa inyong overtime. Sige po ma'am, pasensya na. Aasikasuhin ko na po ang overtime pay mo. Nurse, tulungan niyo po ang asawa ko. Need po naming ng doktor. Nako, sorry po, Nay. Wala pa po tayong doktor dito. Albularyo lang. Pero ang sabi, may mga doktor na daw. Heto ang ebidensya. Bawat bayan po sa Pilipinas ngayon ay may doktor. Nandito na po ako, Nay. Ako na po ang bahala. I wouldn't call it wasted effort. We were carrying out our constitutional duty. So there was no waste there, and we were just doing our jobs. And like I said, let's see what happens in the next few weeks. Let's see what the developments are. I think even if this is such an important issue, now is not the time or venue to be discussing such things, given that in less than an hour, our President will be delivering our message to his kababayan and our countrymen. Ang ating pamantayan sa UP ay all or nothing. Tell me, ano ang silbi ng utak at talento kung walang prinsipyo at tapang upang panindigan ito? Imagine, isang salita, iisang salita, forthwith, ay ayaw intindihin ng nanunungkulan sa Senado. UP graduate, At binigyan pa ito ng bagong kahulugan. Hindi agad, forthwith, kung hindi 4 na buwan makalipas. O dili kaya kapag may panahon pa ang Senado. Dagdag niya, kasalanan ng mga gumawa ng ating saligang batas ang di umano'y kalabuan ng salitang forthwith. Dapat daw, sa halip nito, ginamit ang salitang immediately. What utter nonsense. Batch 2025, hindi ito usapin ng talino, kundi ng kawalan ng prinsipyo, ng pansariling ambisyon, ng transaksyong pampolitika, sa pagitan ng mga mahigpit na kumakapit sa kapangyarihan. Remember this, if money is your sole and abiding purpose, you need not even try to be human. The quickest way to riches, as we have seen, is to take shortcuts, align with the powerful, and exploit other human beings. But true achievement emanates from your knowledge and talent, coupled with a profound sense of humanity. Batch 2025, I wish each of you a happy, exciting, and meaningful future. Share your gift with others. Give your gift away with joy. Mabuhay at maraming salamat. UP kayo. Huwag maging mayabang. To our dear graduates, sorry sa pressure, but we put our hopes on you. You are inspiring. Sa panahon ngayon na lahat tayo meron ng boses na pwede pang i-amplify o palakasin sa pamagitan ng social media, kailangan din nating makinig and listen well. Magugulat kayo sa mga pwede nyong malaman. 40 years and counting, what have I learned? Paulit-ulit, parang nare-recycle lang ang ating mga problema. Hindi nalulutas, nadadagdagan pa nga. That's why
we should not stop asking questions. I'm lucky to have been given access to power and a chance to ask our leaders the hard questions na tinatanong din ng bayan. Mahirap nga ba talaga ang Pilipinas? Gayong limpak-limpak ang nananakaw ng korupsyon. 20% of the national budget according to estimates. And that easily translates into billions or worse, trillions. Isa pang tanong, ang mga magkakaapelyido sa mga billboard o tarpaulin sa kampanya, bakit proud pa yata sila na ang mga nasa pwesto sa gobyerno ba ay namamana? O para na nilang napatituluhan? Bakit kulang na kulang pa rin ang mga oportunidad sa ating bansa? Para sana, hindi na kailangang mag-abroad ni tatay, ni nanay, ni ate o ni kuya at sa malamang, pati ang ilan o marami sa inyo. Be disruptors for good. The status quo is not okay. The system is broken. Mabiyayaan man kayo, sana all, ng komportabling buhay balang araw. Magtanong pa rin para sa iba, lalo na ang mga nangangailangan. Mas mabigat pa dyan, na-witness siya rin na pagpatay. 10 tao yun na-witness siyang patayin.